Na-curious ako. Ano yung matagal? Parang 5 minutes tong kanta. High school ako bago I see the beauty of it. Kasi parang gagawa ka ng gagawa ng master. Kaso nararamdaman ko na parang ayaw na niya. Hi, ako si Jiro. Chillin' with the best local talents from the ground up right here on air. Tara, makipagkwentuhan at kilalanin natin ang mga storya ng ating mga ipinagmamalaking personalidad sa larangan ng sining. From the roots to the hustle and how it grows. This is Homegrown. Tandaan ko, bass drummer ako nun. Drummer namin. Hindi mo may express. Tapos ako, makulit ako sa bahay. Parang gusto ko lang nagrarap. Your home, their stories on air. Exclusively on 96.7 Destiny Radio. Destiny Radio. 96.7 Destiny Radio. Saya lang. Happy Friday, people. Happy Friday. June 6, 2025 at oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. It's now 2:31 p.m. It's Friday, guys. Ano nga ba tuwing Friday? Special episode ng Homegrown people. Last week wala tayo eh. Kasi yung mga guests natin today ay wala din last Friday eh. So anong nangyari na i-move natin? Ladies and gentlemen, welcome po sa Homegrown, your stories or their stories, your home pala muna. Kailangan kong paulit-ulitin muna yung tagline ng show bago ko memorize. Tito Carl, your home, their stories on air. Yeah, Homegrown people. Dito nagfe-feature tayo ng mga local talents. Hindi lang actually mga singers kasi last time, if you can remember, nakasama natin ang mga official candidates ng Binibining Pasayan 2025. Alam ko nabitin kayo and for sure inaabangan nyo na kung sino ang kasunod nating mga bisita sa programa. So without further ado, people, they will give us actually performance kaagad. And then after nun, tsaka natin sila kakakwentuhin. Nakalive kami ngayon sa Facebook, so make sure na bisitahin nyo kami dyan sa mga nakikinig ngayon sa radyo. Magdrop po kayo ng comment sa aming Facebook page na DZ Destiny Radio. Sa mga nakikinig naman sa radyo at walang pang Facebook, ayan, pwede pa rin kayo makipag-communicate through our text line sa numerong 0929-2168-100. Nakakatuwa na binigyan tayo ng panahon ng mga bisita natin ngayon. They are all busy. Ayan, may kanya-kanyang pinagkakabalahan ng mga to. Mamaya masahalongkatin natin kung ano-ano nga ba yun. But right now, I'm very excited, people, to introduce to you. Once again, they will give us a performance live on air. Ladies and gentlemen, this is Forces, people. 1, 2, 3, Everything's alright. Hold my hand so tight. Fight it, fight it, fight it, fight it. Won't see the rise of sun if you're gonna miss the fun. To say with rights and with all mistakes, just fly away. Fate knows where to move on. Keep on going on. Don't hide it, let it shine.
to say when you're right and with all mistakes, just fly away. To say when it rights and with all mistakes, just fly away. Fly away. Let hope and dreams find your way. Words meant to say when it rights and with all mistakes, just fly away. Ladies and gentlemen, once again, that was Forces, people! Ayan sa music na. Ayun! Nahanap ko, andun pala. Ladies and gentlemen, we are very, very, very thankful na ginraise yung ating stasyon ng isang grupo na ito. Ladies and gentlemen. Woo! Forces! Kumusta? Hello po. Hello po. Ayan! Hi, people. Salamat guys, alam ko sobrang busy nyo na mga celebrity na kayo eh. Oh, guys, these people, ayan, naging finalist sila ng The Voice Generations. Alam niyo nang lahat because it's being played in a national TV. At anong year nga ba 'yon? 2020. 2023, ayan. 2 years na pala. Oh, bilis lang eh, no? Gusto kong itanong kaagad, paano but before that pala, masyado tayo magja-jump. Gusto kong malaman kung anong mga nabago agad sa buhay nyo, ano yung mga naging feeling. But before that, let's try introducing ourselves muna para mas makilala namin kayo. Okay, hello everyone. I am Jello. I'm Princess. I'm Thomas. I'm Anderson. And I'm Dylan. And we are Forces! Ang galing. Ginagawa niyo, yun yung ganyang introduction. Ginawa niyo ba sa TV yan? Yung gano'n. Ang kulit no? Kasi, guys, ibang klase. Kasi kung babalikan natin, kung isipin natin, you guys have been into a TV. So, ibang klaseng level yon. Kasi marami akong kilalang artist and madalang talaga yung nakakarating doon sa TV thing. How was it for you guys? Anong naging feeling nun? Nung 2023, nag-TV kayo. Nakakaba ba siya? Ano, masaya lang siyang gawin? Siyempre, first, nakakaba talaga siya kasi nagsimula naman talaga kami, wala talaga kaming alam about sa competitions. Kasi nabuo lang talaga yung band namin as singer lang, nag-e-enjoy lang. So kaya nung nagpapunta kami sa national TV, puro kaba yung naramdaman talaga namin. Kasi first, hindi namin talaga ina-expect na mapapasama kami sa The Voice. Kasi yun nga, nagsimula, yung Forces talaga actually, since nagkakilala kami sa choir, sa Tadeyong Choral, sa Pagbilao. And yung pinakang ginagawa talaga namin is kumakanta sa misa. Na syempre, medyo bida-bida kami. Kahit doon pa, pre-pandemic, kami, wala pa tong mga bagets na to. Kami nila Kuya Thomas, nagko-cover na kami. Nagpo-post kami sa Facebook. Then eventually, tinry namin na kumanta sa iba't ibang events, sa mga kasal, birthdays, nung 2021 pandemic. So nagkaroon kami ng income nun. Ano yun? Group na kayo nun? Nung nag-wedding gigs kayo before? Kayo na yun? Kayong anim kayo, di ba? Kaso unfortunately wala yung isa. Actually, apat pa lang. Apat pa lang kayo nun? Kaya siya Forces. Okay. Hinigit lang kasi ako nila. Nahigit lang. Tapos Okay. naging anim kami nung nag-The Voice kami. Nag-The Voice na. Noong 2023. Nasabi ni Kuya Thomas nun, mag-try lang kami na mag-submit ng audition video. Then, siguro around April yun. Parang kinanta natin Some Nights, no?
Tapos around May, naka-receive na kami ng letter from GMA na invited kami for a screening sa mismong studio. Yung blind auditions na ba yun? Hindi pa. Hindi pa, okay. May screening. Madaming screening. Actually, parang online audition, then screening sa studio, then isa pang screening, then blind audition. Pero dilagpasan niyo yung lahat. Mm-hmm. That's cool. That's very cool. So, ngayon ko lang, I think that's a very interesting thing. Actually, marami siguro yung nagwa-wonder doon sa name nyo na Forces eh. Now, nagkaroon na tayo ng glimpse. It was Forces because you guys started as four lang kayo sa grupo before. 4 lang talaga. Now, bukod doon, ano pa yung pinagkunan ng name na yun? Saan pa yun inspired? Actually, di ba, 4 kami. Kaya Forces siya kasi 4. Then yung Ses, galing siya sa Voices. So, Okay. Oo nga, no? Joke lang. Pero sa totoo talaga, 4 voices. 4 voices. Okay. That's nabanggit niyo na ba siya before sa mga interviews? Yes, yung ganung history. may mga nasabihan naman na kami. And syempre may hidden meaning din siya. Okay, what's that? Forceful voices. Okay, force. Yeah, forces. Yeah. Okay. Forces. Yeah. That's a lot of wordplay at marami talaga siyang meaning. Now, I would like to ask, kasi 'di ba, ang pinanggalingan niya is 4 lang kayo. Bakit niyo siya bakit niyo ipinush na okay, magda-The Voice tayo, pero 6 na tayo doon. Pero let's retain the name Forces. Ano yung pinanggalingan nun? 'Di ba, nag-start kasi talaga kami acoustic lang guitar lang. Then nung magda-The Voice kami, naisip ko na The Voice Generation. The Voice Generation. Kasi generation kasi kailangan ng mga gaps Okay. sa mga ages. Oh, that explains. So inisip namin, teka, sino bang pwede nating dalawang points. Magdadagdag kami ng instrument and dapat yung idadagdag namin instrument may gap pa rin sa ages. Yan. Kaya doon namin na ipasok si Anderson. Tara, The Voice tayo. Ang galing din, no? Parang singing contest lang din sa sa barangay, pero hindi, The Voice. Tara, The Voice tayo. Pwede ka ba? Kasi ganun, literal talaga ganun. Parang magkakape lang. Oo, kasi choir ko siya before. Choir ko talaga siya. Tapos lagi siyang may dala ng gitara, pero never naman yan tinugtog. Okay. And then one time, kami palang 4. Yun. Tapos biglang nagja-jamming kami. Bigla siyang tumutug. Nagigitara ka pala? Hindi. At mag-audition kami sa The Voice. Tara, sumama ka. Okay. Ganun lang siya kabilis. Napakabilis namin siya approve. Then next, si Dylan. So dahil lalo na, naka-choir ko na rin naman siya. And kino-coach ko siya. Then nagpunta sa mind ko na magandang isali natin si Dylan kasi doon natin makikita yung generations doon sa ating group. Yan. So from there, nag-expand yung group namin into wala pa si Princess nun. Wala pa siya. 4 pa lang kayo nun. Wala pa yung Ses. Yes, 4 pa. Meron kami sa The Voice, hindi si Princess yung kasama namin. May isa pa kaming kasama na babae. And kaso nagkaroon siya ngayon ng opportunity sa Palawan. So doon siya nag-work ngayon. Ano yan? Singing thing din? Hindi. About sa trabaho niya. Work niya. Okay. Pero si Princess naman, napasama na after The Voice na. Oh, that's very so, cool. So doon naisip ko, teka, kulang tayo. May electric guitar, meron tayong kulang ng bass. Tapos meron tayong piano, ako yung pianist talaga. Kulang ng bass. Actually, kulang pa nga kami ng drummer. Baka may ma-refer po kayo. Sa mga nanonood ngayon, kaya nakikinig, kaya nananawagan. Naku guys, pag napasama kayo dito, instant celebrity din kayo. Okay, so that explains the name, yung generation. So kailangan there's gonna be a kid and then hanggang sa may mga gaps siya ng iba't ibang ages. So is it safe to say na Thomas, ikaw yung pinakapatanda sa grupo? Yeah, very safe naman kasi ako talaga yung naghikayat sa kanila eh. Okay, so kasi dahil kumbaga ako yung pinakamatanda sa kanila, I have the capacity na para magpamerienda after rehearsal. And then iengganyo sila na tara, let's go. Straight a group. Yes. Tara sa national TV. Yeah. Ganun. Ang kulit. Now, since ikaw yung pinakamatanda, paano ano yung naging mo? Paano mo tinignan yung mga grupong ipapasok mo? Ano yung mga qualities? May qualities ka bang hinanap sa kanila? Face card. Face cards. Bukod sa face cards. Siyempre, dahil singing kami, singing, gusto ko yung may confidence sa sarili talaga. So nakitaan ko sila na meron silang
confidence at meron silang pwede silang sumabak talaga sa national TV. Well, sometimes ito May mga nahihiya. may nahihiya pa rin, pero alam mo yun, kahit nahihiya, makikita ko pa rin, pero pag nasa performance ka, nag-iiba sila ng anyo eh. Alam mo yan, kagaya nitong mga to ngayon, mga mukmong mahihiyain. Pero oras na mag-perform sila, nag-iibang anyo yung mga yan. Yun yung nakita ko sa kanila, ay pwede to. May mga sleeping dragons deep inside Yes, no? So nakita mo sa kanilang lahat yun. Now, isa pa sa very interesting about your group is that hindi lang kayo basta kumakanta, may maraming instrumentalists sa inyo eh. And one more thing is, tagapagbilao kayo lahat, di ba? Is it something that you considered na kung bubuo tayo ng isang grupo at magna-national TV tayo, kailangan magkakababayan tayo? Was it something na kinonsider mo? Hindi namin na-consider kasi sabi ko nga before, nabuo kasi puro choir ko sila lahat. Okay, so kung sakaling meron kang choir member na, say for example from Lucena or Tayabas, as long as choir member mo siya at obserbahan mo yung talent niya, pwede mo dapat siyang isama kung baga ganun. May chance na may isama mo siya. May chance naman talaga. Pero kung makikita ko sa kanya yung eagerness niya na kahit malayo siya, a-attend siya sa mga rehearsals. Kasi syempre, important. It's very important din. Tsaka lalo na't galing kayo sa choir. Let's talk about that. Kasi medyo may experience din ako sa choir eh. I know doon nakahasa yung disiplina nyo, yung right postures when you're singing. How did that help you? Since you guys are part of a choir, paano nakatulong sa inyo nung nasa The Voice na kayo? Yung original members ng Forces. Original members. Yung kami, ako si Kuya Thomas, si Kuya Robert, tapos nung kasama pa namin si Ate Cherry, and even nung napadagdag si Ate Nikki for The Voice, yung nasa Palawan nga, kami na yung mga poste ng choir namin. So, kung isipin, marami-raming training na rin yung pinagdaanan namin. And yung workshops na na-attend namin before. So, siguro Thomas, hindi na siya nahirapan na parang kahit na bagong buong grupo, hindi naman ito bagong sabak sa larangan ng pagkanta. So, lahat kami may foundation na ng techniques, ng kung ano dapat namin gawin, and nagtutulong-tulong na lang kami bawat isa kung paano pa namin i-improve yung craft namin as a group. So, parang naging advantage siya na meron na kaming alam. And nung nakasama namin sila Anderson, si Dylan, si Princess, kami na rin yung nag-guide sa kanila. Ito naman si Dylan, nakakasama nga namin to dati lumaban sa mga competition. Tapos kasama na namin siya ngayon. Idol talaga namin. So, this sa tatlo, hindi na kayo nahirapan na kumbaga, alam nyo magagaling na itong mga masasamahan nyo in a way eh. Now, you guys are the new members, di ba? Si Princess, si Dylan, at si Anderson. Anong feeling niyo? Kagaya na si Anderson kanina may binabanggit na nung sinibihan siya na Anderson, tara mag national TV, The Voice. What was the feeling, Anderson? Actually, hindi po ako ready sa The Voice. Wala akong alam sa plano nila. Why? So, okay. So, anong naging Anong naging initial reaction mo nun? Wala lang po. Go with the flow lang po. Kung ano yung mangyari. Go with the flow, but look at you. You've been a finalist, di ba? Thank God. So, ibig sabihin, that's one of the proof na when you're afraid to jump, that's exactly when you jump eh. Or else you're gonna stay the same place your whole life. So, you jump, Anderson. Kung baga po ay do it scared. Do it scared. Oh, you're scared. Do it anyway. Diba? How about Princess? Princess, ikaw, nung nabanggit nila hindi ka nakasama sa The Voice, di ba? Tama ba? Opo. But then nung in-invite ka na nila to be a member of Forces, ano namang feeling nun? Na yung mga yan nag-The Voice na yan. Guys, may kilig factor ba? Meron naman po. Kasi po dati po naging ka-choir din po ako ni Kuya Thomas nung elementary po ako. At nakikita rin po ako niya na nakikita po ako na tumutugtog sa simbahan at sa Battle of the Bands din po. Totoo ba? So you're really a bass player? Opo. Kahit sa banda? Opo. Oh, that's very cool. Actually, parang dalawa na. Yung first bandmate ko na babae din nagbe-bass, na a bass player din siya. And it's very cool. Kumbaga, kokonti talaga yung nagbe-bass na babae. Now, anong naging mo nun? Anong naging reaction mo din naman nun?
Okay, that's Forces. And they're inviting you to be one of their members. Kilig. Okay. Masaya naman. Masaya po kasi meron akong chance na makita po yung potential pa. Masaya, no? Forces na yan, guys, eh. Okay. How about Dylan? Dylan, you're the youngest, di ba? Opo. Ikaw, anong feeling maging baby ng Forces? Para po sa akin, nung in-invite po nila ako para maging part po ng Forces, syempre po nakagulat po kasi po hindi po talaga ako sanay na kumanta po as a group. Pero po nung naging party po nila ako at nakita ko po na maganda din po palang kumanta na as a group, lalo na po pag sila po yung kasama ko. Si Dylan ang pinakabata sa inyo. Pero si Dylan yung pinakamaraming gigs, eh, no? Yes. Siya yung pinakapaldo. Kasi si Dylan, aside from being in the Voice generation, nag-The Voice Kids ka nga rin ba? Opo. Anong nauna? Yung generations or yung kids? The Voice Kids po. The Voice Kids muna. Okay, so nabigyan mo ba sila ng tip yung grupo mo sa Forces na, guys, ganito dun sa The Voice, may mga ganun ka bang binaon from your experience from The Voice Kids hanggang sa The Voice generations? Hindi naman po yung bigla ako magsasabi ng gato ganyan. Kapag halimbawa po kapag tatanungin lang po ako kung ano yung naging experience mo dito, kung makakatulong po yun sa ganun po namin sinalihan. What's the difference nung nasa The Voice Kids ka, tapos nung kasama mo na sila dun sa The Voice generations? Ang difference po nila is, nung nasa The Voice Kids pa lang po ako, pwede po akong mag-practice kung kailan ko po gusto, kung kailan po yung, base po sa routine ko, sa schedules ko po. Yun po yung naranasan ko po. Pero po yung nakasama ko na po sila, syempre po, magkakaiba po kami ng schedules. So, kailangan po talagang magsama-sama yung schedules po namin bago po kami makapag-practice. Pero po, kahit po ganun, mas marami po ako natutunan kapag kasama ko po sila. Kasi po, kasi po, kapag kakanta ka po, hindi lang po yung sarili mo pong opinion yung naririnig doon. Meron ka po pong mga kasama po na pwede po sabihin sa'yo na baguhin mo yung ganito, improve mo yung ganyan. So, doon po, mas lalo pa po ako nag-i-improve as a singer. That's very good. And that's very evident. Napapanood kita dati pa eh. Kasi yung pinsan mo, si Alex, yung shoutout to Skirt. Hello, Kuya Alex. Doon kita unang napanood. Yeah, hello Alex. Doon kita unang napanood. I think binivideo ka niya. Tapos doon kanya pinapost sa page niya. Sa Skirt. You've really improved a lot, Dylan. Thank you po. Kumbaga, yung sinasabi mo ngayon, that's very evident to your talent right now. Now, what's another interesting thing is, di ba nasa kayo? Magkakaiba kayo ng generations. How did you guys, paano kayo nag-collaborate nun in a sense na, kasi that's very important kapag nasa voice group kayo. Kailangan yung connecta yung mga tunog nyo. Paano kayo nag-jive? Kasi magkakaiba kayo ng edad eh. Magkakaiba ng trip, in a way. Paano kayo nagbabanding? Paano nyo nagawa yung kanong klase ng band? Siguro, nakuha lang din talaga namin yung isa't isa dahil lang syempre music. Yeah, music dahil lang sa music. For the love of music. Yes, for the love of music. Then siguro nagkatugma-tugma din yung genres namin when it comes to music. Like mag-start lang kami sa jamming. Jamming. Tapos biglang sasama si ganito. Marunong ko pala ganito. Bass. Hanggang sa nakaka-follow sila. Ibig sabihin we're speaking dahil lang sa music. How about outside of music? Kasi for sure may mga bandings din kayong ginagawa eh. And I think doon na lalabas yung question ulit na magkakaiba kayo ng generation eh. Bawa si Thomas, ano ba yung pinakang trip mo talaga? 'Di ba? O si Dylan. Kung consider si Dylan at ikaw, sobrang layo ng age gap. Ano yung middle ground nyo bukod sa music? Bawa outside of music, ano yung nagiging middle ground nyo na okay, dito tayo nagja-jam? Oo nga, no? Di ba? Kasi I think it's very important eh kasi tinuturo din talaga siya sa choir. Hindi kayo kumakanta as solo. Kumakanta kayo as one. Kumbaga, marami kayong voices pero dapat yung tunog nyo isa lang. Diba? Though maraming voice classes pero yung alam niyo yung output, it's like buong-buo yun. And I think nakukuha yun kapag sobrang banded nyo talaga eh. And I can see that in you guys kasi now, the very question is, paano nga? Anong naging reason kung bakit kayo naging ganun ka-banded despite of your age gaps?
Siguro yung ano... Go Jello. Babalik pa rin ako dun sa sagot ko kanina na yung nasimula ng forces ng magkakaibigan na banded na rin talaga. Okay. Na magkikita-kita kahit na walang practice ng choir, magiinom, natambay, keme. Tapos, nitong naging forces na kami with the voice on our name, siguro ang pinaka nagband naman sa amin is yung kung paano namin hinarap yung struggles na yun nga, kagaya outside forces, may kanya-kanya kaming buhay. Nung The Voice season, ayan, ito may work, pumapasok, ako nun tumatakbo as chairman. Iba't iba talaga. Pero yung mga struggles namin yun, sinashare namin sa bawat isa, and somehow kami rin yung nagre-resolve kung paano namin mapagtatagpo to address yung mga needs namin as a group. Lalo na yung mga times na may taping kami. And nung mga panahon din na yun is palagi kami magkakasama. Syempre, tumitira kami sa isang bahay. And ayun, kumbaga nashare na namin sa isa't isa yung mga personal life namin. Kasi kailangan yun, hindi ko naman maintindihan si Dylan. Kung hindi rin siya nagsashare ng tungkol sa kanya. Kumbaga, mas ma-accept namin yung bawat isa na para mas maging comfortable kami sa pamamagitan ng pagiging open namin. I think that's very true. That's what you need talaga. Well, I still have a lot of questions. Mukhang nai-enjoy na natin itong lahat. But we have to take a little break. Once again, ladies and gentlemen, kami po 96.7 Destiny Radio. Magbabalik po kami. Diyan lamang kayo. Hi, my name is Tiggy Hawk, and you're listening to 96.7 Destiny Radio! Woo! Tadhana natin to, Destiny Radio, ikaw ang gusto ko, Destiny Radio.